Ang bagyong walang pangalan, isang kwentong katatakutan sa Cebu. Ang simula ng unos. Noong unang linggo ng Nobyembre, binalita ng Pag-asa ang panibagong bagyong papasok sa Visayas. Pero kakaiba ito, mabilis ang pagbuo at walang pangalan. Hindi ito opisyal na idineklara bilang bagyo, pero ramdam ng mga taga Cebu ang kakaibang bigat ng hangin, ang malamig na simoy na may halong amoy ng alat at bulok na isda. Sa Barangay Malubog, isang liblib na lugar sa gilid ng bundok, nagsimula ang lahat. Madilim ang langit kahit tanghali pa lang. Tumahimik ang mga ibon, at tila nakamasid lang ang mga puno ng nyog na animoy takot gumalaw. Habang nag-aayos si Mang Lando ng bubong, napansin niya ang batang babae na nakatayo sa gitna ng kalsada, basa, mapatla, at walang saplot sa paa. Nang tinawag niya, hindi ito lumingon. Pero nang lumapit siya, bigla itong nawala, at tanging basang bakas lang ng paa ang naiwan, papasok sa bahay nila. Ang gabi ng sigwa. Pagsapit ng gabi, dumagundong ang kulog at tila nagngangalit ang hangin. Bumuhos ang ulan na parang pinipilit lunurin ang buong baryo. Sa bahay ni Mang Lando, nawalan ng kuryente. Nagsindi siya ng kandila, ngunit sa tuwing iilaw ito, may aninong dumadaan sa likod ng pader, mahaba ang buhok, at may kumikislap na mata. Ang asawa niyang si Aling Rosa, nakarinig ng mahihinang kaluskos sa bubong. Akala niya ay pusa, pero nang sumilip siya sa labas, nakita niyang may nakasabit na babae, nakayuko, basa, at ngumingiti ng sobrang lapad. Hindi niyo ako tinulungan, nung ako'y nalunod. Ang pagbabalik ng mga nalunod. Kinabukasan, matapos hamupa ang ulan, maraming bahay sa Barangay Malubog ang nawasak. Ngunit mas nakakatindig balahibo ang natuklasan ng mga rescuers, 14 na katawan ng mga taong matagal nang patay, ayon sa tala ng munisipyo. Sila ang mga biktima ng isang lumang landslide noong bagyong Yolanda, 10 taon na ang nakalipas. Ang mas nakakakilabot, ang isa sa mga bangkay ay batang babae, nakasuot ng parehong damit na nakita ni Mang Lando noong bisperas ng bagyo. Ang katotohanan, ayon sa mga matatanda, tuwing dadaan ang malakas na unos sa Cebu, bumabalik ang bagyong walang pangalan, hindi upang manaira, kundi upang ipaalala sa mga nakalimot. Sila ang mga kaluluwang hindi nailigtas, mga sigaw na nalunod sa ulan, mga matang hindi na muling nagmulat. Hanggang ngayon, tuwing may unos sa Cebu, may mga nakakarinig pa rin ng tawa ng bata sa gitna ng malakas na hangin. At kung sakaling maramdaman mong may nakasilip sa labas ng bintana mo habang bumabagyo, huwag kang lilinggan. Baka isa siya sa mga nalunod na bumabalik, dala ng bagyong walang pangalan. Ang bagyong walang pangalan, Part 2, ang mga multo sa evacuation center. Ang mga multo sa evacuation center. Matapos hamupa ang bagyo, inilipat ng mga awtoridad ang mga nakaligtas mula sa Barangay Malubog patungo sa lumang Cebu City National High Gymnasium, na pansamantalang ginawang evacuation center. Libo-libong tao ang naroon, mga bata, matatanda, at ilang pulis na nagbabantay sa paligid. Pero kakaiba ang pakiramdam sa loob ng gusali. May malamig na simoy ng hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. May ilan sa mga evacuees na nagsasabing may mga basang paa sa sahig tuwing madaling araw, pero walang sino mang umaamin na lumalabas ng tent. Isang gabi, may bata na umiiyak. Si Liza, 6 na taong gulang, ay biglang sumigaw habang natutulog. "Mama, ayaw ko na po dito." May batang naglalaro sa labas, pero wala siyang mukha. Nang sumilip ang ina, nakita niyang may batang babae nga sa dilim, basa, nakatayo sa gilid ng gym. Dahan-dahan itong lumingon, ngunit wala nga itong mukha, tanging balat na puti at nabiyak na labi ang makikita. Sa sumunod na segundo, bigla itong nawala kasabay ng malakas na hampas ng hangin sa loob. Kinabukasan, nag-imbestiga si SPO Juan Relos, isa sa mga pulis na naka-duty. Habang nagro-ronde siya,
napansin niyang may tent sa dulo ng gym na walang tao, pero naroon ang tunog ng mga humahagik-hak na bata. Nang sinilip niya, wala siyang nakita kundi mga basang laruan at isang lumang ID. Nakasulat, Maria de la Peña missing since 2013. Iyon ang pangalan ng batang babae na nakita ni Mang Lando sa gitna ng bagyo. Sa gabing iyon, biglang bumalik ang ulan. Walang bagyo ayon sa balita, pero malakas ang hangin at may kumikidlat. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa loob ng gym. Nagsigawan ang mga tao. Sa bawat kidlat, makikita nilang may mga aninong naglalakad sa pagitan ng mga tent, basa, putik-putikan, at walang mata. Tila ba hinahanap nila ang kanilang mga katawan na muling inanod sa ulan. Si Mang Lando, nanginginig, napasigaw. Sila yon, yung mga nalunod. Bumabalik sila tuwing bumabagyo. Pagbalik ng kuryente, tahimik na ang lahat. Ngunit may isang tent na biglang gumalaw kahit walang hangin. Nang buksan ng mga wristwear, wala nang laman, maliban sa marka ng kamay sa loob, basa, malamig, at amoy dagat. Mula noon, isinara ang gymnasium. Wala nang gustong magpalipas ng gabi roon tuwing tag-ulan. Ang mga residente ng Cebu ay may bagong paniniwala. Kapag naramdaman mong may humawak sa balikat mo sa gitna ng ulan, huwag kang tatakbo, dahil baka hindi na tao ang kumakapit sa'yo. Sila ang mga kaluluwang hindi pa rin natatapos ang bagyong sinimulan nila. Ang bagyong walang pangalan. Ang bagyong walang pangalan, Part 3, ang mga boses sa ulan. Ang mga boses sa ulan. Makaraan ang 3 linggo matapos ang unos, dumating sa Cebu si Rhea Santos, isang reporter mula sa Maynila. Kilala siya sa paggawa ng mga dokumentaryong nagbubunyag ng katotohanan sa likod ng mga trahedya. Ang pakay niya, alamin kung bakit hanggang ngayon, walang makapagsara ng kaso sa mga bangkay na biglang lumitaw matapos ang bagyo, at bakit daw kahit sa gitna ng init ng araw, naririnig pa rin ng mga residente ang mga tinig ng mga bata mula sa lumang gymnasium. Pagdating niya sa lugar, sinalubong siya ng malamig na hangin. Tahimik ang paligid, tila may mga matang nakamasid sa bawat hakbang niya. Dinala siya ng barangay tanod sa gym. Ang sahig ay may mga marka pa rin ng basang paa, kahit tuyo na ang panahon. Habang ini-interview niya si Mang Lando, bigla itong napatigil. "Ma'am," pabulong niyang sabi, "huwag kayong gagalaw." Sa dulo ng gym, may batang babae na nakatayo. Basa ang buhok, nakaputing damit, at walang anino. Nang tumingin ito kay Rhea, nakarinig siya ng boses sa kanyang tenga, mahina pero malinaw. "Mas mahigit, tulungan mo kaming marinig, ilabas mo ang totoo." Nagising siya mula sa pagkakatulala nang maramdaman niyang basa ang likod ng kanyang damit, gayong hindi naman umuulan. Kinagabihan, nanatili siya sa lumang dormitoryo malapit sa gym. Sinubukan niyang i-record ang mga tunog ng ulan para sa kanyang dokumentaryo, pero sa halip na patak ng ulan, boses ng mga umiiyak na bata ang narinig sa playback. May humahabol-habol na boses sa dulo ng audio. "Mas mahigit, hindi kami tinulungan, nilubog nila kami sa tubig." Nang i-reverse niya ang recording, mas malinaw pa. "Mas mahigit, hindi bagyo ang pumatay sa amin, tao." Kinabukasan, binalikan ni Rhea ang barangay hall. Sa lumang listahan ng mga biktima ng landslide noong 2013, napansin niya ang kakaibang detalye, may mga pangalang idinagdag, pero hindi pirma ng mga kamag-anak. Ayon sa isang dating kagawad, ang mga batang iyon ay hindi biktima ng kalikasan, kundi itinapon sa hukay ng mga illegal miner para pagtakpan ang kanilang mga operasyon. Ang bagyong Yolanda noon ay ginamit na dahilan para takpan ang krimen. At ngayong bumalik ang bagyong walang pangalan, tila sila'y bumabangon upang iparating ang katotohanan. Gabi bago umalis si Rhea, muling bumuhos ang malakas na ulan. Sa labas ng dorm, nakita niyang may mga bata, 14, nakahilera sa ulan, nakatingin sa kanya. Basang-basa, nakangiti,
at sabay-sabay nagsalita. Mas mahigit, salamat, Ate Rhea, narinig mo kami. Kinabukasan, tumigil ang ulan. Paglabas ng araw, nag-viral sa buong bansa ang dokumentaryo ni Rhea na pinamagatang Ang Bagyong Walang Pangalan, ang mga kaluluwang nilamon ng lupa. Ngunit may kakaiba. Sa huling eksena ng kanyang video, habang naglalakad siya palayo sa gymnasium, makikita sa likod niya ang isang batang babae na nakaputi, nakangiti, at kumakaway. Hindi iyon napansin ni Rhea. At sa mga sumunod na bagyo sa Cebu, may mga nakakarinig daw ng boses ng babae sa bawat kidlat, nagsasabing, "Mas mahigit, huwag niyo kaming kalimutan."